Hi guys, I'm Engineer Andrew at ito ang aking daily dose of construction. At ngayong video to or ngayong episode na to, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-plot ng lupa pagdating sa Pilipinas or kung paano ba mag-interpret ng land description na makikita natin sa land title sa Pilipinas. Okay, so ito na, hindi ko na patatagalin. So mag-umpisa tayo sa kung paano ba mag-plot ng land description pagdating sa Pilipinas. So ito yung typical na land title sa Pilipinas. Nakita ko to sa internet, may detail siya, pero wala lang yung seal. At feeling ko matagal na to. Hindi naman siguro nila to i-upload sa internet kung hindi pwedeng gamitin ng ibang tao, diba? So I presume na it's safe to do. At bigay ko lang sa inyo yung counting details. So, ano ba yung makikita natin? Mag-uumpisa of course, title, kung saang lugar, kung sinong municipality ang nagbigay, or kung anong lugar ba to makikita. Tapos, makikita din dyan yung, ayan, no, a parcel of land. May nakalagay dyan na brief description ng lupa. Tapos, kung saang lugar makikita yung lupa. Ayan, diba? Municipality of Pangeles, Province of Pampanga, bounded on the NE alongside L2 by Lot 17, Block 7, blah, 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 blah. So, naka-indicate din sa land description kung anong lupa yung katabi mo. I mean, for example, Lot 17, Block 7. Ayan, base sa sinabi dito, katabi daw niya yung lot na ipaplat natin. Tapos, ang isang mahalaga na kailangan yung makita dito sa area na to is itong BBM number 42 of Angeles Carada Strait. So, ibig sabihin ng BBM, hindi yan Bongbong Marcos. Ang ibig sabihin yan ay Barangay Boundary Monument number 42. So, merong mga, sabi ko nga, merong controlled locations yung Land Registration Commission at doon tayo nagbabato ng mga points or ng mga location ng lupa na pinaplat natin. So, ang sinasabi dito, from this point, 393 meters away daw siya at ito yung corresponding bearing niya. Ayun, tapos makikita natin dyan yung land description. Ito na yung boundary ng lupa natin. And then, kung ilang square meters, tapos yung mga kadagdagan details pa. Pero engineering-wise, ang mahalaga sa atin dyan ay tie line at itong land description. So, bago tayo mag-umpisa, magbibigay lang din ako ng ilang points para hindi kayo malito at para masundan nyo ako. So, for example, dito sa isang to, diba, ang una natin nakikita ay N, 29 degrees, 48. Kapag isang guhit, ibig sabihin yan minutes. Kapag dalawa, ibig sabihin yan ay seconds. Pero kadalasan, ito na lang makikita mo dyan. Yung 29 tsaka yung 48. 29 degrees tsaka yung 48 minutes. And then east. So, yung iba ang ginagawa dyan, ang basa is north, 29 degrees east. So, mali yun. Ang tamang pagbasa dyan is 29 degrees, 48 minutes east of north. So, para hindi tayo malito, yung unang-unang sasabihin ay yung reference mo. Diba, meron tayong axis, meron tayong x-axis, tsaka y-axis. So, syempre, medyo obvious naman na yung taas ay ang north, tapos ito yung east, ito yung west, ito yung south. So, ibig sabihin ng N, ang reference mo ay north. Pag nagpa-plot tayo, po-project natin siya sa north, tapos 29 degrees daw siya papuntang east. So, galaw ka ng 29 degrees, ayan yung east. Measure ka ng 393.43, yun na yung nilolocate mong point. O nga pala, sa land description, laging north at saka south lang yung reference natin. Tapos, sasabihin na lang nila kung saan tayo pupunta. Kung east ba or west. Minsan makikita ka lang, due south or due north. Ibig sabihin nun, vertical. Ang pagtutunan mo nila ng pansin doon ay yung distansya. Halimbawa, 28 meters north. O, ibig sabihin nun, 28 meters pataas. Ngayon, para mas mabilis, ipaplat natin to sa AutoCAD. Ngayon, kung meron kayong AutoCAD, sundan nyo ako. Bago tayo mag-umpisa, ayusin ko lang din yung points natin. So, ilagay ko to. Yan, naglagay na rin ako ng reference natin. Ito, mamaya, explain ko to sa inyo mamaya. So, dito muna tayo. Ito yung galing sa lot description natin, di ba? Wait lang, ayusin ko. Yan. So, BBM 2.1. So, ito yung unang-unang statement na sinabi niya, di ba? Beginning at point mark 1
manggagaling ka dun sa BBM number 42, papunta ka sa 1. So, ayan yun. Tapos yung 1 to 2, 2 papuntang 3, 3 papuntang 4, 4 papuntang 5, at 5 pabalik ng 1. Then, nilagay ko na rin siya dito para hindi tayo malito. So, east of north, 393.43 meters as nakita natin. Tapos, ito yung corresponding degrees niya. So, yung 48 minutes, kinonvert ko na lang siya sa degrees. So, paano siya i-convert? I-divide nyo lang sa 60, tapos idagdag nyo dun sa degrees. So, 48 divided by 60 is 0.8. Kaya nagkama pa ako sa 29.8. Yung sumunod naman, 0.1 to 0.2, which is ito dito, di ba yan? From 0.1 to 0.2, meron daw southeast siya. Sorry, east of south. Tapos 27.99 meters. Then ito yung corresponding niyang degrees. Kinonvert ko na lang din to. So ito na yung mga land description natin. So pwede na natin itong i-minimize at lakihan ko na to. So ngayon, kung may papansin kayo, merong akong panibagong column dito. So ito yung transform na nagagamitin natin sa AutoCAD. So ito yung para sa AutoCAD. Ayan, mali pa. Teka, yan, okay na. Kung mapapansin nyo to, ito yung basihan ko. So burahin muna natin to para maintindihan nyo. Kailangan natin siyang i-transform kasi yung bearing at yung distance na nakabase sa land description ay nakabase sa north at saka sa south. Kung i-explain natin yan sa AutoCAD, gawa lang din ako ng horizontal line. Yan. So, ito yung north, ito yung south. Diba, lagi siyang from north, halimbawa papuntang south. Ayan, kita nyo na dyan, diba? Yung AutoCAD, nakabase siya lagi sa 0. So, magkakaroon tayo ng kaunting problema kung hindi natin i-convert. Kasi yung mga bearing nga natin, gaya ng sinabi ko kanina, nakadepende siya sa north at saka sa south. Ngayon, kung paano mag-convert, ito, ginawa ko na siya ng representation. Kapag ang bearing mo ay east of north, ito yung N00E, or ibig sabihin ko lang dyan is N, yung angle, tapos E, or pwede natin itong baguhin para hindi naman nakakalito. Ito ay N 29.8 E. Ang kailangan mong gawin ay 90 minus yung bearing angle. So, gawin daw natin. So, equals 90 minus 29.8. So, 60.2. Bakit natin ginawa yan? So, kung babalik tayo sa AutoCAD, tandaan nyo itong value na to, 393.43 tapos 29.8 yung degrees. Yung bearing natin, ang sinasabi niya, from north, gagalaw siya ng 29.8 degrees papuntang east. So, yung angle natin is papaganyan. Whereas kung sa AutoCAD, 'di ba, nanggagaling tayo sa 0. Kaya kapag north papuntang east, kung mapapansin nyo, imina-minus ko yung angle sa 90 at ang makukuha natin is yung value na yan. So, ganun lang siya. So, susunod-sunod na lang din yan. So, edit ko lang to. Yan. So, i-convert din lang natin siya. Ito daw ay south or east of south. So, ano bang ibig sabihin kapag east of south? 270 plus yung angle mo. So, 270 plus itong angle natin. So, yun. Tapos, ito ay southwest daw. Ano bang gagawin natin kapag west of south? So, equals 270 minus ito. Tapos, itong kasunod ay southwest din. So, equals 270 minus ito. Gawin lang natin yun sa lahat. Northwest, so 90 plus ito. Tapos itong isa ay northeast daw, so 90 minus angle. So ito na yung transformed angle natin as per AutoCAD. So yun, ngayon magpa-plot na tayo. So pwede na natin itong i-hide. Ito na yung transform natin. Ito na lang yung kailangan natin. So, balik tayo sa AutoCAD. Actually, pwede natin itong copyin sa AutoCAD eh. Copy. Yun nga lang, liit. O, diba? Scale natin. Kung maliit, scale natin. 2 times 10. Saan ka na? Ayan. So, tingnan natin. Pwede na yan.
let's say, okay, ito yung point natin. Lakihan pa natin. 3. Yan. Okay na yan. Sorry, mahihilo kayo ng konti. Dito na sa taas. Yan. So, let's say, ito yung point natin, yung BBM natin. BBM number 42. So, line lang tayo, line command. Click lang natin. Tapos, tip ko sa inyo, lagi nyo nang iganyan para lagi may nabubuong acute angle. So, isa-isahin na natin. From BBM number 42 daw to point 1, meron tayong 393.43 meters. Tapos, tab ka lang sa degrees na yan. Meron tayong 60.2 degrees. So, yun, umangat. Masyado pala tayong maliit. Naka-zoom in. Tapos yun, gawin ko lang to ulit acute. Wait lang. Lapit natin para makita nyo yung values every time na magpa-plot ako. So, ito na yung BBM natin. Ito na yung point 2 natin. So, L lang ulit ako. Kabit ko siya dyan. And then, gawa lang ako acute angle para dire-diretso. So, sunod natin is 27.99 papuntang point 2. At meron daw siyang degrees na 319.5833. Ayun. Tapos yung sumunod natin ay 16.95. Meron daw siyang 224.4. Okay? Tapos meron tayong 5.95. Tapos 183.75. Bah, maliit lang. Tapos 24.01. Then tab ulit 141.733. Then 21.99 tab 44.8833. Yun, nagsara siya. So, ibig sabihin, tama tayo. Kasi ito, tanggalin na natin to kasi ano lang naman to, yun yung tinatawag natin na tie line, di ba? Ito yung control point nung gobyerno. Tapos, yun, doon siya kinabit. So, pwede na natin tanggalin niya kasi alam na natin yung boundary nung lupa natin. Yan, point 1, point 2, point 3. So, ito na yung boundary natin. Check natin yung area. Oop, 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 oop. Yan, ang area daw niya ay 589.346. Check nga natin kung kapareho. Pag hindi kapareho, napahiya ko. Yun, di ba? Yung area daw ay 589 square meters. Nabulol pa ako. Diba? So, yun. Yan lang yung way ng pagpa-plot ng land title sa Pilipinas. So, yun. Maraming salamat kung hanggang sa point na to na nakikinig ka pa or nanonood ka pa ng video ko. So, if you like this kind of videos, pakisuportahan naman yung channel ko. Paki-subscribe, paki-like, paki-share na rin sa kakilala nyo na gustong matuto tungkol sa engineering at sa construction. At yun, I hope by this way na in-explain ko sa inyo kung paano mag-plot, nadagdagan yung knowledge nyo. At ito, hindi ko na patatagalin. I'm out. Oops! Oo nga pala, shoutout kay Boss Joel De Mesa ng San Pablo. So, katrabaho ko siya dati dito. Isa siyang napakalupit na electrical engineer at isang napakagwapings batang-bata. Sabi nga, kalabaw lang ang tumatanda. So, shout out, boss. Kamusta? Baka naman pwede kami pumasyal dyan sa farm nyo. So, oo nga pala, meron silang farm dyan sa San Pablo. May pool sila. Ewan ko lang kung pinarerentahan nila. Pero alam ko, pinaparentahan natin nila. So, yan. Ito. Ayan yung farm nila. Yun lang. Bye! I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy. I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down.